Lagi ba kayong sumisigaw? Naku, napapamura, nagtatapon ng gamit, o minsan ay nagdidilim ang paningin at nakakasakit kapag po kayo ay nagagalit na. Alam nyo ba ang ugat ng inyong puot? Nais nyo ng tulong pero hindi alam kung saan na at kanino lalapit. Tutok lamang po dahil yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Magandang umaga mga kapamilya sa Luzon, maayong buntag sa inyo po dyan sa Visayas at Mindanao. Good morning sa inyo po dyan sa Hong Kong, Singapore, Australia, Japan, Amerika, Europa at Middle East. Ako po si Cheryl Cosin at ito ang Salamat Doc, ang programang kaagapay nyo sa mabuting kalusugan. Salamat Doc sa inyo, salamat sa pagtulong nyo. Pag-aalaga ay tapat at totoo. Maayos na kalusugan, buong hangat kanino man. Sa bawat Pilipino'y kayo ang takbuhan. Salamat Doc! Salamat Doc! Salamat Doc! Ang anger o galit ay isang human emotional state o natural na damdamin ng isang tao. Iba-iba ang antas ng galit, depende sa sanhi o pinagmulan nito. Pero minsan, ang nararamdamang galit ay sumusobra at hindi kontrolado. Ito ay maaaring maging sanhi ng problema sa pakikipag-ugnayan sa kapwa, pananaw sa buhay at maging sa kabuuang kalidad ng buhay. Gayon din naman kung ang galit ay hindi na ihahayag. Tugon ng mga dalubhasa dito, anger management. Ang anger management ay isang sistema ng psychological therapies at techniques na inirerekomenda ng mga psychologists para mabawasan o tuluyang maiwasan ang masasamang epekto ng sobrang galit. Walang opisyal na tala ang mga eksperto kung gaano karami o katalamak ang may anger management problem sa Pilipinas. Wala o bihira umano kasi ang mga nagpapatingin o kumukonsulta sa doktor patungkol sa kondisyong ito. Nalalaman lamang umano na may ganitong kondisyon kapag lumapit ang isang pasyente dahil sa depression at iba pang kaugnay na karamdaman. Para po pag-usapan na ang problemang ito ng galit at kung paano ba natin mapipigil o ma-manage po ito. Makakasama natin si Dr. Violeta Bautista, isa po siyang clinical psychologist, executive director po ng Care and Counsel Wellness Center at head po ng clinical psychology program ng University of the Philippines. Hello, Doc Bolets. Nice to have you back. Hi, Cheryl. The same goes with me. Ayan po, i-text nyo, itawag po ang inyong mga tanong at komento sa mga numerong nakikita po ninyo sa inyong TV screens. Pag-uusapan po natin galit. Dok, ano po ba talaga ang galit? Lahat ba tayo ay nakakaramdam nito? Ay, oo. Ang galit talaga ay isang normal pero matinding tugon ng tao sa karanasan na siya ay tinatrato ng hindi mabuti, hindi makatao, o hindi makatarungan. So, sabi nga po doon sa ating mga materials na naibigay nyo, all anger reactions are valid and genuine reactions? Oo. Ibig sabihin, totoo yun para sa iyong sarili. Kaya tugon mo nga yun sa iyong pagtingin at kalagayan sa buhay. Kaya genuine reaction yun. Regardless of how you're gonna react. Di ba kasi, Dok, may iba't ibang characteristics yan yung nararamdaman nating galit. Ay, oo, no? Magandang sinabi mo na lahat ng galit ay genuine, totoo para sa iyo. Pero hindi lahat ng galit ay may maayos na batayan. Kaya maaring realistic o hindi realistic ang iyong galit. Halimbawa, nagalit ka sa boyfriend mo, sa tingin mo meron siyang ibang babae, pero akala mo lang yon. Hindi naman totoo ang batayan. Pero sa damdamin mo, valid at genuine yung iyong damdamin. So, oo. Tapos sabi nyo nga po, iba't iba kung paano tayo mag-react. So, iba't iba yung characteristics ng ating anger o yung galit. Oo, totoo yun. So, iba't iba ang antas. Lahat ng galit matindi. Pero merong sobra ang tindi, pwedeng moderate lang ang tindi. Meron namang galit na namamalaya natin. May galit ring hindi natin namamalayan. Kaya nga sinasabi sa'yo, uy, mukha ka atang galit. Tapos sabihin mo, ano? Ako? Galit? Hindi Pero everybody knows you're angry. So parang you're in denial. Oo. I mean, can
can you actually not really know na galit ka? Or parang nilalabanan mo lang yung galit na yon or pagkairita? Pwedeng pareho. Pwedeng alam mo behind your mind pero hindi mo pinapansin. O pwede ring talagang lingid sa iyong kamalayan. Yan ang tinatawag nating unconscious. Oo, ang galit pwede ring panandalian, isang dating lang, o pwedeng matagalan. Pwede itong ipinapahayag, pwedeng sinisikil o kinikimkim. Nako, ano kaya ang mas okay doon o mas delikado doon sa dalawang yun? Ano? Pero Doc, ano po ba kadalasan talaga yung dahilan o yung mga sources po ng ating galit? Ay, marami, no? Pwedeng ang galit natin galing sa kapaligiran. Halimbawa, nagdadrive ka. Pagkatapos, ang kapal-kapal ng traffic, ang gulo-gulo ng paligid, nagagalit ka sa iyong kapaligiran. Pwede rin namang ang galit mo manggaling sa pisikal na kalagayan ng iyong katawan. Halimbawa, pagka may sakit ka, mas irritable ka. Mas madali kang magalit, no, Doc? Oo, pero lalo na kung matindi ang iyong karamdaman. Halimbawa, na-discover mo may cancer ka, abay magagalit ka sa kalagayan ng iyong katawan. Pwede rin magalit ka dahil sa nangyayari sa iyong relasyon na kinalalagyan. It could be a relationship issue. No, halimbawa, nasasagasaan ka sa iyong pinagtatrabahuhan. Kaya pwedeng nasa ugnayan. Basta any feeling na magkukos ng hindi mo gusto ang resulta. Oo. It could be that way Pagka po. tinatapakan ka, masama ang trato sa'yo, maaaring manggaling doon ang galit. Maari namang ang galit galing sa isip mo. Kasi praning ka, o kaya negative kang mag-isip, kaya wala namang dapat ikagalit, pero binabasa mo ang nangyayari sa transaction, sa pangyayari, sa negatibong paraan. Kaya nagagalit ka. At kahuli-hulihan, pwedeng ang galit manggaling rin dun sa nakaraang karanasan mo na masakit. Pero hanggang sa kasulukuyan, hindi mo pa naililibing sa limot o naisasaayos. Kaya parang multo, nagbabalik sa iyong kasalukuyan at ang isang epekto nito ay nagiging magagalitin ka. Doc, may mga benepisyo rin ba pag nagagalit ka? Oo naman. Oo. Kasi yung galit nga, normal basically, no? Bahagi yan ng pagkakagawa sa atin ng Diyos. May mekanismo talaga tayo na tumutugon sa nakakagalit na pangyayari sa buhay. Kaya basically, ang galit, pwedeng signal, no? Signal na nagsasabi sa'yo, wait a minute, something is happening in the world around you. Tingnan-tingnan mo, aral-aralin mo, para malaman mo kung may peligro. Yes, oo. Pangalawa, sabi nga natin, ang galit matindi. Malakas ang energy na dala niyan. Kaya ibig sabihin, may function rin yan na bigyan ka ng motivation. Minsan, pagkagalit tayo, saka natin natatapos ang isang trabaho. Ayun. Hindi ba? Na matagal na Problem natin hindi solved. naaayos. You get to practice kung paano ka magsusolve ng problema. Yes, And also yes. siguro, it's a way, sabi nga natin parang to communicate, maihayag yung iyong nararamdaman. That's right. Kung masyado ka mahiyain, hindi mo masabi-sabi ang iyong sama ng loob, pero pag sobrang galit ka na, saka na ilalabas. So, pero Oo. iba't iba nga po yung ating reaksyon. Some Oo. people, they get violent, some paano po ba kadalasan po? Iba-iba Tayong mga nga. Pinoy. Iba-iba nga ang ating reaksyon sa galit. Pwedeng magtahimik, pwedeng maging kalmado lang. Pagka nagagalit ka, sabihin mo sa sarili mo, kalmado ka lang, itahimik mo lang ang puso mo. Pwede rin namang ang reaksyon mo sa galit iwas. Oo, basta sa tingin mo merong bungguan na mangyayari, ang iyong instruction sa sarili, iwas pare, takbo ka dyan. Pero meron po, they get violent also. Sige, sugod ng sugod. Oo. Ayan, ako. Sabi nga po ni Doc Bolet, iba't iba po ang galit na nararamdaman ng ating mga kababayan. Tayo po mga Pilipino, kadalasan daw po pinipigil natin o kaya po ay kinikimkim na lang natin ang galit. Isa po rito ang aktres na si Angel Aquino. Panoorin natin ito.
which goes to prove Tugma sa pangalan niya ang pag-uugali ng TV host, model, actress na si Angel Aquino. Hindi kasi siya marunong magalit. Hindi ako magaling mag-express ng galit, emotions in general. Lalong-lalo na yung galit kasi ayokong nakakasakit ng damdamin ng ibang tao. Lagi kong iniisip kung ano yung mga gusto kong sabihin, isi-screen ko lahat yan bago ko masabi lahat. So, usually, nakalampas na yung galit ko bago ako magsalita. Maging ang pagganap sa pelikula ng mga role na nagagalit, pahirap din para kay Angel. Ang point ng eksena, kumbaga thundering, alam mo yun, thundering, papasok ako sa room, I'll barge into the room, tapos sabihin ko lahat ng sama ng loob ko sa kanya, i-confront ko silang dalawa. Hindi pa ako naka-experience na sumabog ng ganun. Kaya nahirapan talaga ako. Pero may mga pagkakataong sadyang sinusubok talaga ang kanyang pasensya. Naiiyak ako. Umiiyak na lang ako. Naiiyak ako. Isang beses pa lang yata ako napasigaw. Sa sobrang galit ko, napasigaw ako. Pero, yun, nire-regret ko talaga yun. Dahil iniiwasan ni Angel na magalit, hindi tuloy nalalaman ng taong nakasakit o nakairita sa kanya na na-offend niya si Angel. I just walk away. Or I snap na hindi mo na ako makakausap. Yun lang yun. Parang magsa-shutdown na lang ako. Pinag-aaralan na rin ngayon ni Angel na maihayag ang kanyang tunay na kalooban pero sa maayos at mahinahon pa ring paraan. Ngayon, pinapractice ko, especially with my kids. Pag meron silang feeling ko, they've crossed the line or nagiging difficult sila, sinasabi ko talaga, pero malumanay pa rin. Sa muka't-mukha pa lamang po hindi mo na ma-imagine kung paano magalit ang isang Angel Aquino. Pero siya po yung tipo, Doc Bolet, na ayaw nga makasakit ng iba. Kinikim-kim na lang niya. Sabi niya, nagsa-shutdown na lang siya, hindi mo na siya makakausap. Oo nga, Is parang that ganon. okay? Is that normal? Karaniwan yun sa mga Pilipino. Kasi sabi mo nga kanina, no, tayong mga Pilipino, gusto natin laging inaalagaan ng mga kaibigan, ano? Peace at all cost. Kaya nga sabi sa ng mga banyaga, tayo magaling sa pakikipagkapwa. At saka bahagi na ng ating kultura, yung Kristyanismo. Ang interpretasyon ng ibang tao sa pagiging Kristiyano, dapat hindi ka marunong magalit, which is not true. Ano? Kaya yan, yung kultura, impluensya para kimkimin, sikilin ang ating damdamin. On one hand, pwede ring family ang pinanggalingan, ano? Nakasanayan sa loob ng pamilya, kaya hindi ka nagpapahayag ng iyong damdamin. Lalo na kung ang tingin mo, negatibo ang iyong damdamin. Ayun, sinasabi po natin, isang factor ay yung ating pong kultura. Yung pagiging babae at lalaki po, Doc, sino ba ang mas magagalitin o mas talaga expressive pagdating po sa kanilang galit? Oo. Alam mo, generally, basta emotion, expressive ang babae. Pero yung pagsambulat at pagpahayag ng galit sa matinding paraan, mas lalaki ang binibigyan ng permiso ng ating kultura na magalit. Pagka babae, parang sinasabi, hindi maganda, hindi bahagi ng iyong pagiging babae, ang nagagalit ka. Kaya sinasabi nila, pag nagagalit ang babae, magiging matandang dalaga ka. Okay. Bruhilda ka, nager ka. Samantalang pagka lalaki ang nagalit, lalaki ka lang. Ganyan talaga. That's not fair. That is true. No? Kaya sabi nga natin, ang tendency sa ating mga babae, nawawala ang ating boses. Pagka merong conflict. Kasi wala tayong lakas ng loob at walang permiso ang ating isip at damdamin na ipahayag ang ating sama ng loob at sakit ng loob. Pagdating po sa estado ng buhay, ito po, pagiging babae at lalaki, yung estado po ng buhay ng pagiging may kaya at pagiging mahirap po, Doc. Okay? Power relation yan eh. Yung yaman at hirap. Kaya kung may dalawang tao na hindi nagkakasundo, ang mas mayaman, ang makikita mo may kahandaan at kabukasan na magpahayag ng kanyang niloloob. At yung mas mahirap ay may medyo kakimian sa pagpapahayag ng kanyang niloloob. So that's in relation sa ugnayan. Ano? Kung yung mas mayaman, mas nagpapahayag. Pagdating po sa educational attainment also, Doc?
Ganun rin. Makikita natin yun, ano? Sa isang gathering, mga parent-teacher